Ang rabies ay pumapatay ng hanggang 59,000 katao kada taon. 40% ito ay bata. Isa itong virus na pumapasok sa mga sugat, kagat, mata, sa ilong at sa bibig. Pumapatay ito sa loob lang ng isang buwan at tanging 6 na tao pa lang ang nakakasurvive sa sakit na ito. Ang mga nakaligtas ay maaaring makadevelop ng genetic advantage o ibig sabihin, maaari silang maging immune sa rabies. Pero ang karamihan sa atin, ang impeksyon na rabies ay isang sigurado at nakakatakot na kamatayan. Welcome sa Andy Kaalaman TV at ang tatalakayin natin ngayon ay ang Lissa virus o mas kilala sa tawag na rabies. Ang mga tao ay 2,000 taon nang lumalaban sa sakit na rabies. May mga sinuunang gamot dito gaya ng pagkain sa utak ng tandang, pagkagat sa buntot ng tuta o pagputol sa dila ng apektadong tao. Yan ang mga sinuunang pamamaraan ng paggamot sa nakamamatay na rabies. Pero bago mo gawin yan, tapusin mo muna ang video na ito para malaman mo kung papaano nga ba lalabanan ang virus na rabies. Ang sintomas ay madalas mararanasan matapos ang 1 hanggang 3 buwan at madalas ay dahil sa kagat ng hayop. Magbabase ito sa sugat, kung gaano ito kalaki, kalala at kung saang parte ka nakagat. Mas malapit sa ulo, mas mabilis ang sintomas. Kaya naman ang sintomas ay maaaring lumabas sa loob lamang ng 4 na araw hanggang sa 6 na buwan. Ang unang senyales ay lagnat, sakit sa ulo at pagkairita sa mga tao. Ang rabies ay dumadaloy kasabay ng neurons dahil ang mithiin nito ay makapunta sa iyong central nervous system para mas mabilis itong makabiyahe papunta sa iyong utak upang sirain ito. Merong 2 uri ang sakit na rabies. Ang furious rabies ay ang pinakapangkaraniwang uri. Umaapekto ito sa 80% ng biktima ng rabies. Ang sintomas ito ay pagiging bayolente, pagiging sensitive, insomnia, pagkabalisa, takot at hallucination. Natatakot din ang biktima na lumabas sa bahay o makalanghap ng sariwang hangin. Ang paralytic rabies naman ay ang pangalawang uri na umaapekto sa 20% ng biktima. Mas mabagal ito kumpara sa furious at ang biktima ay dahan-dahang madedepress, tatamaring gumalaw, mapaparalisa bago makocomatose. Ang 2 uri ng rabies na ito ay parehong nagdudulot ng paglalaway, pamumula ng bibig, hirap sa paglunok at pagkain at hydrophobia o ang takot sa tubig. Ang paglalaway din nila ay maaaring makaapekto o makahawa sa ibang tao dahil maaari itong pumasok sa bibig o ilong ng kahit na sino. At sa huli, kapag malala na ang epekto ng rabies sa utak ng tao, ang biktima ay mamamatay. Maaaring dulot ng heart arrhythmia, pagka-suffocate dahil sa muscle spasm o maaaring malunod sa sarili nitong laway. Ang rabies ay madalas napapasa mula sa hayop papunta sa ibang hayop o hayop papunta sa tao. Madalas ay dahil sa kagat o kahit kalmot lang. Pero ganun pa man, maaari rin itong mapasa sa pamamagitan ng laway ng apektadong hayop o tao. Lalo na sa iyong mga mata, ilong at bibig. Madalang namang masaksihan ang tao na nahawa ng rabies sa ibang tao. Bibihira lang ito. 99% ng kaso ng rabies ay galing sa kagat ng aso. Dahil sa virus nagiging mas agresibo ang hayop gaya ng aso, kaya naman malaki ang tsansa na mangagat ito ng tao dahil nararanasan din ito ang sintomas na pagkairita. Ang mga paniki ay isa rin sa mga pinagmumulan at minsan mas nakamamatay pa nga ito dahil sa sobrang liit ng ngipin nila. Hindi mo mamamalayan na nakagat ka na pala ng paniki. Kaya naman hindi mo maiisip na magpabakuna hanggang sa huli na ang lahat. Dahil ang rabies ay maaaring makaapekto sa lahat ng warm-blooded na hayop. Ibig sabihin, hindi lang sa aso at paniki, maaaring makuha ang sakit na ito. Isang lalaki ang nagkaroon ng rabies matapos niyang ibahagi ang kanyang beer sa kanyang kabayo. Pinatungga niya ito sa mismong beer na iniinuman niya. Mabuti na lamang nalaman nila na meron palang rabies ang kanyang kabayo, kaya naman nabigyan agad siya ng bakuna. Dahil ang rabies ay sakit na sa mga tao noong mga nakaraang 1,000 taon, kung saan wala pang epektibong gamot na matuturing. Ang mga desperadong tao, manggagamot at mangkukulam ay gumagawa ng mga imbentong gamot o mga pamamaraan para lamang labanan ang rabies. Dahil ang karamihan ng sintomas ay galing sa bibig, naniniwala sila na galing ang sakit sa isang membrane na nakadikit sa dila o sa likod ng dila. Ayon sa kanila, ang mga aso ay may uod sa bibig na napapasa nila sa mga tao,
Kaya ang gamot nila ay alisin o tapyasin, ang sinasabing membrane o parte ng dila sa likod kung saan nandun ang uod. Isa pang hindi pangkaraniwang gamot ay galing sa panahon ng Roman Emperor na si Claudius. Ang gamot daw sa rabies ay ang balat ng hahina. Nung panahon din yon, isang manggagamot naman sa bansang Greece na si Antiochus. Naniniwala siya na ang gamot ay nasa bungo ng binitay na tao. Walang napatunayang epektibo at nagtaka din naman sila. Noong 1st century, isang physician na si Aulus Cornelius ang nagsabi na ang gamot lang sa rabies ay ihagis bigla ang pasyente sa ilog o lawa. Nang sa gayon ay makainom ito ng tubig. Dahil takot itong malunod, malalabanan daw niya ang pagkatakot sa tubig. Noong 79 CE, medyo nagkakaroon na ng pag-aaral sa medisina pero kulang pa rin. Isang Romanong manggagamot na si Pedianus ang nakaunawa na ang rabies ay maaaring mapasa dahil sa laway, pero hindi niya pinag-aralan masyado ang kanyang gamot. Ito ay sunugin o painitin ang parte ng katawan na nakagat ng hayop. Kaya bukod sa rabies, nadagdagan pa ng paso ang sakit ng biktima. Noong 19th century, ang simbahan ay nakialam na at ang mga Katoliko ng France at Belgium ay ginagawang gamot si Saint Hubert. Ayon sa alamat, bumisita si Saint Peter kay Hubert para ibigay ang gintong susi na may kapangyarihang alisin ang masamang espiritu. Minsan may isang lalaki ang lumapit kay Saint Hubert at ginamot niya ito gamit ang gintong susi. At magmula noon, naging tagaprotekta na siya sa sakit na rabies hanggang siya ay mamatay. At paalala, hindi rin ito naging epektibo. Sa North America, meron din silang naimbento na lunas o gamot gaya ng mga bato, mga hindi ordinaryong bato gaya ng gallstone, o mga bato na nabubuo sa loob ng tiyan ng mga hayop. Pinaniniwalaan na pag nilagay mo ito sa sugat ay kaya nitong alisin ang lason o maging ang rabies pa. Noong 1800, sumikat ang pamamaraan ng paggamot na ito kung saan merong nabebenta na bato sa halagang $2,000. Nakatumbas sa araw na ito ay $40,000. Dahil ito sa takot na wala pang naiimbentong epektibong gamot para sa mga rabies. Marami sa biktima ay nagpapakamatay na lang o nagpapapatay sa ibang tao. Minsan pa nga ay ginagawa nila ito bago pa man lumabas ang sintomas. Dahil sa advance at high-tech na tayo ngayon, lahat ng mga sinaunang lunas na ito ay mga nakaraan na lang sa ating buhay. Sa ilang bahagi ng bansa gaya ng India, maraming tao ang naniniwala na ang kagat ng aso ay hindi agad magdudulot ng rabies. Sa halip daw ay mabubuntis ka ng aso at kapag lumaki ito sa loob ng tiyan mo, saka ito magdudulot na ang sakit na rabies hanggang sa ikaw ay mamatay. Ang paniniwalang ito ay sobrang lakas sa bansang India na kung saan ang mga nakakagat ng aso ay nakakarinig daw ng tahol ng mga tuta sa kanilang tiyan. At meron pang mga bata raw na nakikitang sumusuka ng pagkain ng aso. Sa kasamaang palad, ang kapalit ng sinaunang paniniwala na ito ay sadyang nakamamatay. Ang mga nakakagat ng aso sa kanila ay hindi agad nagpapaturok kundi naghahanap sila ng witch doctor o ambularyo dito sa atin. Naniniwala kasi sila na magagamot ito ang puppy pregnancy syndrome gamit ang pinaghalong dahon, yogurt at diniktik na bigas. Tinatayang 20,000 katao ang namamatay sa rabies sa bansang India kada taon. Kapag ang sintomas ay nagsimula, ang rabies ay siguradong nakamamatay. Walang kahit na anong bagay o halamang gamot o kung ano paman ang makakapagligtas sa'yo kahit pagayahin mo yung mga sinaunang paniniwala o gamot ng mga tao. Subalit, meron pang pag-asa. Noong 1880, si Louis Pasteur ay nagsimulang mag-develop ng bakuna para hindi magkarabis ang mga aso. Noong bata pa siya, may nasaksihan siyang batang lalaki na hinihila papunta sa blacksmith para lamang sunugin ang parte ng katawan nito na nakagat ng aso. Kasi yun nga, ang pinaniniwalaan nilang gamot, kaya libo-libo ang namatay sa kanilang village dahil sa rabies. Dahil sa trauma niya na makakita ng ganong eksena nung bata siya, naisipan niyang kailangan niyang gumawa ng solusyon para sa problemang iyon, ang rabies. Kaya naman pagtanda niya, bumuo siya ng grupo. Kinulong nila ang isang may rabies na aso at mano-mano nilang kinolekta ang laway nito pati na ang kaunting bahagi ng utak. Tinurok nila ang sample sa isang rabbit at isang unggoy. Sa kanila pinag-aralan kung gaano kalakas ang sakit matapos nitong malipat sa ibang hayop. Nalaman niya na humihina ang virus sa puntong hindi na nakamamatay kapag tinuyo nito ang spinal cord ng rabbit sa loob ng 12 araw. Sa puntong ito kinuha niya ang sample at ginawa niyang vaccine. Si Pasteur ay hindi isang doktor,
At kahit na nagtagumpay ang bakuna niya sa mga hayop, nagdadalawang isip pa rin siyang subukan ito sa mga tao. Ganun pa man napilitan siya sa taong 1885. Isang 9 na taong bata ang nakagat ng may rabies na aso. Dinala siya kay Pasteur at binigyan ng bakuna. Pero ang bakuna na ito ay series of injection. Ibig sabihin, hindi lang isang turok ito. Mabuti na lamang dahil sa mabagal ang incubation period ng rabies. Ang bakuna ay maaaring maiturok sa loob ng ilang araw. At yun na nga, nabuhay ang bata. Hindi lang siya nakaimbento ng bakuna para sa aso na hindi na magka-rabies, kundi nakagawa din siya ng bakuna para sa tao na nakagat ng may rabies na aso. At kung iisipin natin, wala nang dapat mamatay pa dahil sa rabies magmula ng araw na iyon. Pero sa kasamaang palad ang pagkakaroon ng mabisang bakuna ay hindi sapat kung hindi rin ito makakarating sa mahihirap na tao o mahirap na lugar. Ang pangunahing payo, kapag nakagat ka ng hayop ay hugasang mabuti ang parte ng katawan na may kagat sa loob ng 10 minuto. Hindi nito mapipigilan ang impeksyon pero mababawasan nito ang bilang ng virus at tatagal ang oras bago magsimula ang sintomas. Tapos ay bibigyan ka ng turok na rabies immunoglobulin malapit sa kagat ng hayop para mapigilan ang impeksyon. At sa huli, bibigyan ka ng 4 na turok na bakuna sa loob ng 1 buwan. Ito ay para i-train o sanayin ang iyong immune system na labanan ang paparating na virus. Para mabakunahan, kailangan nasa matinukang bansa kung saan may mga pasilidad na nakalaan para sa mga nakakagat ng hayop. At minsan ay may kamahalan din ang bakuna. Humigit kumulang 5,000 ang average na presyo sa buong mundo. Pero sa mahihirap na bansa gaya ng Africa o India, sahod na nila ito sa loob ng ilang buwan. Minsan naman ang mga ospital ay sadyang malayo para sa mga nakatira sa mga bundok o liblib na lugar. Kaya naman hindi sila nabibigyan ng bakuna kapag sila ay nakagat. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming namamatay sa rabies taon-taon. Dahil sa karamihan sa mga tao ay may hirap at walang access sa mga ospital na makakatulong sa kanila. Ang isa pang dahilan kung bakit maraming namamatay sa rabies ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi ito biro. Marami ang walang alam. May mga tao na hinahayaan na lang nila kapag sila ay nakagat ng hayop o mga wild animals, ika nga. Basta makapaghugas na lang at parang walang nangyari. Noong 2004, isang 15 anyos na si Gianna Gis ang nakagat ng paniki sa labas ng simbahan ng Wisconsin, bansang USA. Hinugasan ng nanay niya ang sugat at inakala na wala lang ito. 3 linggo ang lumipas at nagsimula na ang sintomas sa 15 anyos na babae. Alam na nila na rabies ito pero huli na para sa bakuna. Tila ba siguradong kamatayan na pero maswerte siya dahil si Rodney Willoughby, isang espesyalista, ang sumubok ng hindi pa nagagawa ng kahit na sino. Ang rabies ay pumapatay sa pamamagitan ng paggulo sa abilidad ng utak para paandarin ng katawan ayon sa espesyalista na si Rodney. Kapag si Gianna ay sinedate o pinatulog gamit ang gamot, ang kanyang brain function ay titigil. So ibig sabihin, magkakaroon ng oras ang kanyang katawan para gumawa ng antibody na siyang lalaban sa virus na rabies. Kaya naman pinatulog nila si Gianna o parang shutdown nila ang utak nito. Kaya nakakoma ang babae ngayon sa loob ng 1 linggo. At sa awa ng Diyos, nakaligtas siya at tumalab. Ang pamamaraan ni Rodney, pinahiya ang rabies sa kanyang 100% kuno na siguradong kamatayan. Ang paggagamot na ito ay tinawag na Milwaukee Protocol at ang mga umaasa na magagamot kahit na may sintomas na ay biglang tumaas. Subalit sa 41 pasyente na sumalang sa Milwaukee Protocol, tanging 6 lang ang nakaligtas. Napakababa ng survival rate ng operasyon na ito. Ganun pa man kung papapiliin ka sa 100% na tsansa ng kamatayan laban sa 14% na tsansang mabuhay. Sigurado naman kung ano ang pipiliin mo. Higit 95% ng kamatayan sa tao ay nangyayari sa Africa at Asia, pero nasa 1/3 ay sa bansang India. Ganun pa man ang sakit na rabies ay nangyayari sa 150 bansa sa buong mundo, kaya ang panganib na ito ay masasabi natin na pangsangkatauhan talaga. Tanging malalayong isla lang at Antarctica ang malaya sa rabies. Ang India ang nagdudusa ng husto dahil 36% ng rabies ay nagaganap sa bansang ito. Bakit kamo? Dahil sobrang dami ng asong gala sa bansang ito. Noong 2001 may batas na pinasa sa Kongreso ng India tungkol sa pagbabawal sa pagpatay ng mga aso. At nagresulta ito sa biglaang pagdami ng mga asong gala na siyang mabilis magkaroon ng virus na rabies.
mabilis tumaas ang kaso ng rabies at kagaya nga ng nabanggit kanina, ito rin yung bansa na naniniwala sa puppy pregnancy syndrome na kung saan pag nakagat ka ng aso daw ay mabubuntis ka nito. Kaya naman madalas nade-delay ang mga paggagamot sa mga taong nabibiktima. Sa kabilang banda may mga ilang bansa ang naka-eradicate o nakaubo sa virus na rabies. Ito ay ang Australia, Mexico, Japan at karamihan sa bansang Europe ay opisyal na malaya na sa sakit na rabies. Sa bansang UK halimbawa, ang namatay lang sa kanila dahil sa rabies ay yung mga bumisita sa ibang bansa pero sa loob ng bansa nila ay wala nang naitalang kamatayan dahil sa rabies mula pa noong taong 1922. Ang United States naman ngayon ay malaya na rin sa rabies na nanggagaling sa mga aso. Tanging sa mga wild na hayop na lang sila nabibiktima ng rabies gaya ng paniki at raccoon. Ganun pa man meron pa ring 1 hanggang 3 tao ang namamatay sa Estados Unidos kada taon dahil sa kakulangan ng kaalaman sa mga hayop. Noong 2021 isang lalaki sa states ng Illinois ang namatay matapos siyang makagat ng paniki sa leeg. Tumanggi lang naman siya sa rabies treatment dahil inakala niya na hindi siya nakagat nito. 1 buwan ang lumipas, sumalangit na rin siya. Ang matagumpay na pag-ubos sa sakit na rabies sa mga nabanggit na bansa kanina ay dahil sa bakuna ni Pasteur at pagsunod sa istriktong pagbabakuna at quarantine. Sa ibang bansa, ang pagbabakuna sa mga pets ay mandatory o ibig sabihin ay kinakailangan at dapat masunod. Sa mga bansa naman kung saan maraming mga wild animals o mga galang hayop, gumagawa sila ng mga pamamaraan para lamang maturukan ng mga ito, gaya ng pagbaril sa mga ito nang may bala ng bakuna at paglalagay ng mga trap o pagkain na may turok ng mga bakuna. Dahil sa mga effort na ginagawa ng kanilang gobyerno, kakaunti na ang nabibiktima ng sakit na rabies sa mga bansang ito. Kung mapapakalat lamang ang kaalaman na ito sa marami pang tao, malaki ang tsansa na ang rabies ay maging isang malaking nakaraan na lamang para sa ating mga tao.